Bilang officer in charge, ipinatawag ni Executive Secretary Paquito Ochoa ang mga opisyal ng mga kagawaran sa ilalim ng DILG. Humingi siya ng listahan ng mga prioridad na programa ng namayapang kalihim. Balitang hatid ni Sherry Ann Torres. Ang dating bukas sa publikong tanggapan ni DILG Secretary Jesse Robredo sa Quezon City, ngayon bantay sarado na. Lahat hanggang labi na lang. Paliwanag ni Justice Secretary Leila de Lima, kailangan daw munang i-secure ang mga mahahalagang papeles dito. Maging ang OIC na si Executive Secretary Paquito Ochoa, wala rin daw balak mag-opisina rito. Most probably baka bakante siya until the next SALG will be appointed by the President. Pinatawag na ni Ochoa ang mga opisyal ng National Police Commission, Local Government, Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology at Bureau of Fire Protection. May marching order si ES kung ano? Just to ensure na magpa-function lahat yung aming mga opisina, kahit na tayo ay nakikiisa doon sa grief, ano? Bawat ahensya hiningan daw ng listahan ng prioridad ni Ochoa, alinsunod na rin sa sistemang naiwan ng namayapang kalihim. Sa procurement, yung mga pending na naiwan ni Secretary Robredo, procurement ng fire trucks, yung procurement ng mga gamit ng aming mga personnel gaya ng fire coats. Sa pamumuno ni Robredo, maraming ipinatupad na reforma sa ahensya. Isa na rito ang pagsusulong ng transparency sa mga lokal na pamahalaan. Ang mga local government unit na tumatalima sa full disclosure at transparency sa kanilang mga transaksyon nakatatanggap ng Seal of Good Housekeeping. More documents, especially financial transactions of the LGUs, are now made available to the public. Bukod sa pagkilala, may kalakip din itong financial incentives, pondong magagamit sa mga proyekto ng local government. Ang anti-Apple campaign, isa rin sa mga reformang isinulong ni Robredo. Kauupo pa lang niya sa DILG, nag-issue na siya ng memorandum na humihikayat sa mga local official na iwasan na ang pagbabandera sa kanilang mga mukha at pangalan sa mga poster ng government projects. At the end of the day, he believes that public service is something that you owe to everyone because you're occupying a position of accountability, and the resources that you're using there would really belong to the people. Sherry Ann Torres, GMA News.